Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung anong mga messages ni Aries. First card po ninyo, ask for help from others. Okay? Kung kailangan ninyo ng tulong, wag na wag kayong magdadalawang isip na humingi ng tulong sa iba. Knock on other people's heart, no? At humingi kayo ng suporta, ng assistance, na kung ano man ang kailangan ninyo. Never ever feel like mahihiya kayo, no? Kasi lahat tayo, we are all entitled for help. Okay? Always remember that. At laging merong pwedeng makatulong sa'yo. Okay? Kaya wag mong pangunahan ng iba, ha? Wag kayong mahihiya na humingi ng tulong. Kasi you don't have to carry all the burden, no? Or kung kunyari talagang hindi ninyo alam, hindi ninyo mawari kung paano ninyo isosolve ang problema mo, then ask for help, okay? Always remember na pwede tayong humingi ng tulong. Alright? Kaya nga may kasabihan, diba, na no man is an island. Kasi at some point sa buhay natin, kakailanganin natin ang tulong ng iba. Alright? So, your next card is no. Ayan. So, non-negotiable na no ito. No? May exclamation point na siya. So, definite no ito. So, pwedeng yan ay sagot sa tanong mo. Baka meron kang dasal at nagtatanong ka of a specific whatever. So, maaring ang sagot sa iyo ng universe is no. It's a no. So, definitely, hindi na to mapapakiusapan or hindi na to mababago pa. That no is the final decision, kumbaga. So, pwedeng meron kayong kakausapin, maaring meron kayong mga transactions, and the answer will be no para sa'yo, or baka ikaw, no, yung magsasabi ng no. Choose a new direction. Choose a new direction. Siguro, pwedeng related ito dito sa no energy. Pwedeng yung no na to would be coming from other people. They will say no to you. Kaya, it's good. It could be a sign, no, na you need to choose a new direction. So, wag na kayong mag-focus, no? Wag nyo nang ipagpilitan yung gusto ninyong mangyaring sitwasyon. Kasi parang sinasara na ang pinto para sa'yo. It's a no. Diba? Kaya it's about time na for you to choose a new direction. It's about time na for you to choose a different path na tatahakin ninyo dapat, no? Sa ngayon. Okay? Kasi ibig sabihin nito, kapag dinideny sa atin, diba, ng divine, ng kung anumang bagay, ibig sabihin, no, na hindi yan para sa'yo, it's not for your highest good, or maybe that's a sign also, no, a denial para sa atin ng divine is also a sign of protection. Okay, so pinoprotektahan ka, iniiwas ka ng universe na mapunta ka sa isang sitwasyon na pwedeng ikakasama mo lang, pwedeng tawag dito, yung ikaka-negative lang ng inyong pakiramdam, ikaka-negative lang ng inyong sitwasyon, yung gano'n, no? So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. So, we have octopus, practice shape-shifting by altering your physical appearance and mannerisms. Ayan. So, maybe this is for your best interest for now. Na mag-adjust ka. Kailangan mo siguro na meron kang baguhin muna sa itsura mo, 'di ba? Or mannerisms mo, yung ganon, ano? So, pwedeng yan ay yung parang mag-disguise ka muna, yung gano'n, no? Yun ang napipick up ko dyan for some of you. So, we have rattlesnake. The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Kaya siguro, nagtataka ang iba sa inyo, Aries, no? Bakit kaya nangyayari sa akin ng ganito?
no? Bakit ngayon? Bakit sa akin? 'Di ba? Bakit ako? No? Kasi, maaaring ito na yung sagot sa'yo, no? It's because, 'di ba, initiation 'yan, no? 'Yan na yung parang maghahanda para sa'yo, no? Or para magising ka sa katotohanan, 'di ba? Na you are being called on a mission sa ngayon, which is to become a healer, no? So, kaya kung ano man ang mga nangyayari sa inyo sa ngayon na, for those of you, no, na nakaka-resonate dito, ano man ang mga nangyayari sa inyo na parang nagtataka kayo, na all of a sudden bakit ganito na yung mundong kinakaharap mo or mundong ginagalawan mo. It's because, you're being prepared, no, of becoming a healer. You're being prepared na to enter a new phase in your life, wherein you are going to carry out your mission, your purpose, no, and which is of becoming a healer. So we have Seagull. Now is the time for deep emotional healing. Okay? Maaari na medyo siguro meron pa kayong iniinda na meron pa kayong mga emotional baggages, meron pa kayong mga emotional wounds, na dulot ng mga relasyon, no? Or kung ano man mga pangyayari sa buhay mo in the past. At maaaring hanggang ngayon, it's still bothering you, it's still haunting you. Kaya, in order for you to move on with your life, in order for you to start carrying out your purpose, kailangan maluwag na din ang pakiramdam ninyo, maliwalas na yung pakiramdam ninyo, pag-iisip ninyo. Kaya kailangan na ninyo na mag-heal. No? It's about time na for you it's about time na for you to start siguro taking action para makapaghilom na ang mga sugat ninyo. So maybe it will start with acceptance, no? Matatanggap nyo na kung ano nangyari, 'di ba? Eventually you will be learning to forgive, no? The people who have hurt you, or pati ang sarili mo. Mapapatawad mo na din ang sarili mo. And therefore, when there's forgiveness, ibig sabihin nito na maghihilom na din ang sugat mo. Magsisimula ka ng bumangon sa buhay, no? At magsimula ng bagong ganap, bagong chapter. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.